Pakinggan natin to mga kababayan. Eto, maikling interview lang to pero may laman to. Ano po, pakinggan natin. Si President Marcos, nagkausap na ba ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito? Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap. Sabi ni, wait lang, basahin natin yung comment ng isang DD-shit. Sabi dito, talamak na naman ngayon. Bakit isa ka ba doon? Bakit alam mo na talamak? Isa ka ba sa adik? Ako nagtatanong lang naman. Kasi talamak na daw ngayon, mga kababayan, kung talamak ngayon, baka isa ka doon. Ako nagtatanong lang naman. Ano po? Anyway, pagpatuloy pa natin. Yan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Ulitin natin yung tanong sa kanya kung nagkakausap na ba sila ni PBBM. Ano yung sagot niya mga kababayan? Si President Marcos, nagkausap na ba ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito? Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap yan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una. Pakinig niyo yan mga kababayan. Tinanong siya kung nagkakausap sila ni PBBM. Ang sagot niya mga kababayan, wala. Hindi. Hindi naman daw sila magkaibigan. Ibig sabihin, hindi itinuring ni Sara Duterte na kaibigan si PBBM. Sa kabila ng ginawa ni PBBM na pagtatanggol sa kanya, mga kababayan, nung siya ay nahaharap sa matinding issue, lalo na nung kabaguhan ng confidential funds issue mga kababayan, at yung mga pagbatikos ng tao sa kanya, di ba pagka tinatanong sa mga interview, sa mga media interview, etong si PBBM, okay yung sagot niya na may pagtatanggol dito kay Sara Duterte. Pero mga kababayan, lahat pala ng yon wala. Kasi ang tingin ni Sara Duterte, kaya lang sila nagkasama ni PBBM because of the politics mga kababayan. Dahil kailangan ni Sarang manalo sa pagka-vice presidente at kailangan nilang maipanalo. At walang pagkakaibigan na naganap doon at hindi niya itinuring na kaibigan etong si PBBM. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign dahil sa trabaho noon. Banda ngayon. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Si Amy daw, ang kaibigan niya talaga mga kababayan. Pagkakaalam ko, parang si Amy ata yung nag-leak ng video about Duran-Duran sa publiko mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Kilala niya ako since 2012. Nung nag-tender ako ng resignation, yung last na nag-kausap kami ni President. Ma'am, do you think kung si President Marcos magsalita para sa inyo on behalf of you, baka maayos kaya ito nangyayari dito sa Kongreso? Alam nyo, kasi madami hindi na kilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako hinihingi ng tulong. Alam yan ng tatay ko, naging mayor siya, naging president siya. Hindi ako hinihingi ng Kawawa ang mamamayang Pilipino. Hindi kayang magsuko ng pride ng ating vice presidente. So miss mga kababayan, kung hindi niya kayang ibaba yung pride niya, kasi hindi naman daw siya sanay na humihingi ng tulong. Ibig sabihin mga kababayan, kapag kaganyang klase yung mindset ng isang tao, lalo na't nangangarap na magkaroon ng mataas na posisyon mga kababayan, kawawa ang mamamayan dyan. Kasi unang-una, hindi niya kayang isuko yung pride niya para sa taong bayan. Pangalawa mga kababayan, parang napakahirap na umasa sa isang tao kung sakaling siya ay magkaroon ng mataas na posisyon. Napakahirap umasa sa isang taong may peking attitude mga kababayan or may peking pakikitungo. Kasi unang-una, sa kabila ng ipinakitang kabutihan sa kanya ni PBBM, sa kabila ng mga pagtatanggol sa kanya ni PBBM, lalo na nung kainitan ng issue ng secret agreement ni Duterte dito sa bansang China, mga kababayan, about dyan sa West Philippine Sea. At lalo na nung si Sara hindi nagsasalita about sa West Philippine Sea na pinipilit bigayin ng mamamayang Pilipino na magbigay man lang kahit konting testimonya niya. Pinagtatanggol pa yun ni PBBM Sa kabila ng lahat mga kababayan, ng mga pagdikit niya kay PBBM para manalo siya, ganyan pa yung sinasabi niya na hindi niya kaibigan etong si PBBM. At siguro mga kababayan, hindi naman nga niya talaga itinuring na kaibigan etong si PBBM. So paano magiging malakas etong si Sara Duterte nung panahon ng eleksyon? Eto yung katotohanan dyan mga kababayan Si Sara Duterte hindi gaanong napapag-usapan noong 2022 presidential election. Ano yung nangyari mga kababayan?
Dahil lahat ng atensyon ng mamamayang Pilipino nakafocus kay PBBM. Dahil nga, lahat ng tao nakaabang sa mga debate nitong si PBBM, mga kababayan. At medyo natatabunan ang pangangampanya nitong si Sara Duterte. Kaya nga kung makikita ninyo, di ba sinubukan nga niya mag-motorcade. Libutin sana ang buong Pilipinas para mangampanya sa pamamagitan ng pagmo-motorcade, mga kababayan. Kaso nga lang ang problema, hindi niya nabitbit yung kasikatan ng tatay niya nung panahon ng 2022 presidential election or 2022 national election, mga kababayan. Hindi niya nabitbit yung kasikatan ng tatay niya at walang gaanong mga pumapansin po di umano sa kanya. Ngayon na nangyari, kung matatandaan nyo, parang nagkaroon pa nga ata dati ng parade etong si PBBM na talagang dinumog ng mga tao, mga kababayan. At buhat nun, siguro nakita ng kampo ni Sara na malakas si PBBM, nagsimula na siya na sumama dito kay PBBM at doon naman, mga kababayan, nakuha niya ang buong suporta ng mga Marcos loyalists. Alam niya kung tutusin, kung hindi sinuportahan niya ng Marcos loyalists, malamang natalo ni Kiko yan. Totoo yan, mga kababayan. Kasi alam naman natin kung gaano rin kalakas etong mga taga-suporta nitong mga kakamping nung panahon ng 2022 presidential election. So kung hindi tinulungan ng Marcos loyalists yan yung totoo dyan, hindi mananalo yan at baka natalo pa ni Kiko yan. Ngayon, kung titingnan natin, since ipinakita na naman niya yung tunay na kulay niya dito na talagang sinasabi niya na hindi naman daw niya kaibigan etong si PBBM, makikita nyo na talagang peke nga pala yung mga ipinakita at naging pakisama niya kay PBBM. At anytime pala, mga kababayan, pwede nilang tirahing patalikod etong si PBBM para mapatalsik sa pwesto. Kaya pala ganun-ganun na lang yung pananahimik niya habang tinitira ng tatay niya etong si PBBM. Dahil hindi nga naman niya itinuring na kaibigan etong si PBBM at hindi naman daw talaga niya kaibigan. So ibig sabihin, mga kababayan, ayaw ko mang sabihin pero di umano, yung ganyang klase kasi ng ugali may pagka-plastic yan, mga kababayan. Ano po? Anyway, ngayon punta naman po tayo dito pa sa isang topic na nakita natin na kung saan, eto daw, iginiit niya pa dito. Sabi dito, nagpa-practice sila kung ano yung kakagat sa impeachment. Ibig sabihin, yung ginagawa daw na pag-iimbestiga ng Kamara, parang isang eksperimento na kung saan, kung ano yung kakagatin ng mamamayang Pilipino, yun yung gagamitin kay Sara Duterte para ipa-impeach po siya. Ano po? So ito, pakinggan po natin, mga kababayan. Sabi niyo, ma'am, prelude na to sa... Oh, yeah. Very obvious. Very obvious yung kanilang ginagawa na nagpa-practice sila kung anong gagawin nila para sa impeachment. Sa mga binanggit sa privilege speech, yung gagawin nilang basihan for the, sabi ninyo, ay impeachment possible. Ano po yung magiging tugon po ninyo doon sa mga nabanggit? Antayin natin yung articles of impeachment. Doon tayo magbabase kung ano yung isasagot natin dahil hindi naman natin alam kung ano talaga yung final na isusulat nila. Nagtetesting sila ngayon kung ano yung gagawin nila. But how do you say, ma'am? Asan yung pruweba mo? Baka chismis na naman yan. Na testing po ito for impeachment. Oo. Paano niyo po nasabi po? Kasi nagsabi na siya kanina, 'di ba? Determination of malfeasance, nonfeasance, misfeasance. So ibig sabihin merong ginawang mali. He requested the committee to terminate na po itong hearing. Why po? Oh, kasi yun yung position ko. Nagpa-practice sila kung ano yung kakagat sa impeachment. Kahit anong gawin nila, wala talaga kaming ginawang mali sa Office of the Vice President. Yan ang rason kung bakit ayaw pumunta nung mga tiga-Office of the Vice President at sinabi nilang ako na lang yung ipapadala nila. Di sunod-sunuran ka pala sa mga tauhan mo. Alam niyo, mga kababayan, eto kung titingnan natin yung mga sinasabi dito ni Sara Duterte, na di umano pinagpaplanuhan siya na ipa-impeach, mga kababayan, kahit hindi niya naman sabihin yan. Once na may makita ang taong bayan na mali dito sa inaasal nitong si Sara Duterte at nawala ang tiwala ng mamamayang Pilipino, malaki talaga ang posibilidad na ma-impeach po siya. Kasi unang-una, pagdating sa public trust, talagang medyo malabo na ngayon etong si BP Sara.
Kasi nga, sa inaasal niya, talagang yung mga normal na mamamayang Pilipino natin na nagtatanong, umaasa na mapakinggan nila yung side at yung buong katotohanan sa paggasta niya ng pera ng mamamayan, ng kanyang opisina, ng pera ng taong bayan sa loob ng 11 days, hanggang ngayon wala pang matibay na sagot na nakukuha ang taong bayan dahil puro iwas pusoy yung ginagawa po nila dito. So ngayon mga kababayan, kapag ka nawala ng tuluyan ang tiwala ng taong bayan dito kay Sara Duterte, malaki talaga ang posibilidad na ma-impeach po siya. Yan yung katotohanan dyan. Mga kababayan, ano po kaya yung mga asal niya, yung mga pinagagagawa niya dito na hindi talaga naaangkop mga kababayan sa paningin ng taong bayan, dapat binabago niya yan. Kasi unang-una, pangalawang pangulo siya ng ating bansa at dapat sa kanya nagmumula yung kagandahang asal at kagandahang pakikitungo sa ibang tao. Pero ano yung nangyayari ngayon mga kababayan? Baligtad. Kasi peki yung pinapakita niya sa taong bayan at talagang binabastos niya itong Kamara sa pamamagitan ng pagsagot mga kababayan ng mga salita na hindi naman naaangkop sa investigasyon ng Kamara. Kaya kung titingnan natin mga kababayan, yung ganitong pag-uugali ay hindi dapat itinotolerate ng sambayan ng Pilipino. Kaya kung eto man, kung sakali na ang gamitin dito para ma-impeach po ito, yung public trial trust mga kababayan or yung public trust, malaking posibilidad na sumablay na ng matindi etong si Sara Duterte. Kasi nga, unti-unti nang nawawala ang tiwala ng taong bayan. Ano po ng mamamayang Pilipino. Anyway, kayo, ano po ang komento ninyo mga kababayan? Hingil po dito sa mga balita at mga topic po na tinalakay natin about po dito sa pangagarapal mga kababayan at pagiging di umano'y bastos nitong si Fiona dyan sa Kamara at about dun sa sinasabi nitong si Fiona na hindi naman daw siya tatakbo sa mga nalalapit na eleksyon mga kababayan. Kaya bakit daw siya pinupunteriya? At ito daw ginagawa ng Kamara ay isang parang eksperimento para hanapin kung ano yung kakagatin ng taong bayan na mga gawain mga kababayan nitong si Sara Duterte or hindi magandang gawain nitong si Sara Duterte para ipa-impeach po etong si Sara. Mga kababayan, ano po? Anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingal po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin.